Ay pananambahan sa pagpapakilay sa mga masalat ng kasabay ka kayong mga ginawang kaputihan mo amon bukay mo sa Panginoon kung nalipat na mga libo Panginoon kaya tayo kaputihan tayo na kung nakabay sa mga kapilitan lang Panginoon kundi Panginoon sa kamuli kahit mahal ka namin po Diyos ako kang Panginoon salamatan kami ka nakilain Panginoon Lord kinabayan mo ang iyong magdawain sa pagkikabot Diyos sa mga hari, ang umuna Panginoon sa aming mga gawain, Lord. Lord, maraming salamat sa iyo at ang aming pagpupulin, ang umakan, lagi ng Diyos, Amen. Yan, sige po, magandang umaga po. Hiniling ko po ng bawat isa ay tumayo. Tayo po ay magsimula sa gawain po ng ating Panginoon. Tayo po ay magbabasa po sa mga awit. Awit 69 po. Bali, maabot po siya ng 36. Sabihin po natin, 1 to 15 lang po tayo. Mga awit, chapter 69 po. Ako po ang 1, salitan po tayo hanggang matapos po natin hanggang verse 15 po. Mga awit 69, verse 1. O Diyos, iligtas mo, ihahon sa tubig sa pagkalubog kung abot na sa leg. Ako ay malat na sa aking pagtawag at lalamunan ko'y damdam ko'y may sugat. Pati ang mata ko'y di na may dila sa paghihintay ko sa iyong paglingap. Silang namukuot ng walang dahilan, hindi naman sa subok taglan. Mga sinungaling nagpaparata, ang hangad sa akin ay nakapagay. Ang pag-aaral hindi naman nanakaw ay isang nagumiyat at nagdawgalan. Batid mo, O Diyos, naging baliw ako, ako'y nagkasala, ilingid sa iyo. Huwag mong tulutan na dahil sa akin na nagtitiwala sa iyo'y ilalim. Yahweh, kapangyarihan ng Panginoon ng Israel. Ngunit itulog, iyang kahihiyan ang nagsisamba sa iyong pangalan. Ako ay nilait ng dahil sa iyo, napahiyang lubos sa kabiguan ko. Sa mga kapaligiran, ako'y iba, sa bahay ko na ipapakilala. Ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding-matindi sa aking kalooban, ako nakaranas paghamak sa iyong pangalan. Nagpapakumbaba akong nagayuno at ako'y hinanak ng maraming tao. Ang suot kong damit na aking pangluksa ay pinagtawan at hinamak ng lubha. Sa mga lansangay, ako ang usapan ng awit ng lasing na aking ipagbiyak. Ngunit sa ganang aking ako'y dadalangin sa iyo, O Yahweh, sana iyong dinggin sa pangapanahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay gawin. Ligtas mo ako ay isipin sa putik na iyong tubig na malaki, sa mga away ay iligtas. Sabay po tayo sa 15. Huwag mong tulutan ako'y ay maanod o dalhin sa malalim at makamalunod. Hahantong sa libing aking pagkatapos. Maraming salamat sa pagbasa ng salita ng Diyos. Batiin po muna natin sa ang ating mga katabi ng magandang umaga po. Magandang umaga po. Yun yung maganda, binabati natin ang bawat isa na na-miss natin ng 6 days na hindi po natin sila nakita. Sana 6 days lang, hindi naman 6 months, no? 6 days na lang hindi sila nakita, muli natin silang nakita. Sige po tayo kung saglit tayo, yumuko at manalangin. Ama, maraming pong salamat muli sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon po na magkasama-sama upang kami ay patuloy na lumapit sa iyo, magpasalamat sa iyo sa pagkatunay po, O Diyos, na napakabuti mo po sa aming mga buhay. Maraming pong salamat sa pagkatanuman ng dinanas po ng bawat isa, tuman ay kalungkutan, tuman ay kasiyahan. Ano ba ang Panginoon na sitwasyon ng aming mga buhay? Maraming pong salamat sapagkat alam po namin na ikaw po ay laging namin kasama. Kaya Panginoon, sa namin, samahan at gabayan po kami ng iyong banal na Espiritu upang ang pagbibigay namin ng mataas, na papuri, pag-awit at pagsayaw sa iyo ay tunay na maging mabangong samyo kami sa iyong harapan. Panginoon, ibinabalik namin ang mataas na papuri. Salamat sa tanging pangalan ng Jesus, namin tagapagligtas. Amen at Amen. Sige
Again po, isa po mapagpalang umaga sa bawat isa. Good morning po. And po, tunay nga po na napakasarap sa presensya ng Panginoon. Na tayo nandito, nagkakatipon at minsan pa, kabayan natin ang bawat isa. Dahil tayo pinalaya ng Panginoon at tayo malaya sumayaw sa kanyang tahanan. Hallelujah! Hallelujah! Sabay-sabay po tayo umawi.
Ikaw ang tinataas namin, Panginoon. Patuloy na iyong pangalan ang sinisigaw namin sa kalagitnaan. At ikaw lang ang itataas namin, Panginoon. Truly nothing compares, Panginoon, sa pangako mo sa bawat isa. Yes, hallelujah. Tunay ka na walang katumbas. Hindi matutumbas ng kahit anong awitin ang iyong pangako, Panginoon. Patuloy kami, Panginoon, na sasamba. Patuloy kami, Panginoon, na lulunod sa iyo, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you.
Let us declare how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, sing how Dumulog sa Panginoon. Magandang umaga, Panginoon. Narito po ang inyong mga anak, dakilang Diyos, na patuloy na sumasamba sa iyo, Panginoon. Patuloy
nananangan, Panginoon, tayong mga pinangako. Patuloy na ang aming pananampalataya ay hindi nababago, dakilang Diyos. Dahil ang iyong mga pangako ay patuloy naming nararanasan, patuloy naming nakakamit, patuloy naming nararamdaman, dakilang Diyos, ang iyong pag-iingat sa kabila ng nangyayari sa aming bansa, dakilang Diyos. Sa aming mga buhay, mga hindi mananampalataya at mga mananampalataya, dakilang Diyos, ay nagkakaroon ng sama-samang naisin na kayo ay itaas. Sama-sama, Panginoon, na idulog sa inyo ang mga problema na hinaharap ng mga tao dito sa Pilipinas, dakilang Diyos. Alam po namin, Panginoon, na ang iyong layunin ay patuloy mong patibayin ang aming pananampalataya. Lord, ang dalangin po namin, nagkakaisa po kami ngayong umaga na idulog sa inyo ang aming mga kahinaan, ang aming mga pagkukulang, ang aming maling mga pangunawa, dakilang Diyos. Tulad, Panginoon, ng iyong pinangako sa amin, kami ay meron kaming daratnan na tahanan na iyong ipinaghanda, Panginoon. Pero, Panginoon, huwag kaming katulad ni Tomas na magtatanong, saan yung daan? Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga kahinaan, sa aming pangunawa, sa aming pagkukulang. Umaasa po kami, Panginoon, ngayong umaga, mararanasan namin ang iyong presensya, pamagitan ng mga mensahe, pamagitan ng awit, pamagitan ng ganitong panalangin, dakilang Diyos. Ilalapit namin sa iyo, Panginoon, ang aming bansa ito, Panginoon. Kayo po ang gumabay mula sa aming mga opisyal ng aming bansa, sa aming presidente, dakilang Diyos, sa kanyang kabinete, sa Senado, sa lahat, Panginoon, na nakatayo upang gabayan ang aming bansang ito. Ang dalangin namin, Panginoon, kayo po ang kikilos. Wala po kaming kakayanan para ang mga hindi nararapat ay maalis. Kayo po, Panginoon, ay may karapatan. Kayo po, dakilang Diyos, ang may layunin na maganda para sa aming bayan. Panginoon, ang dalangin namin sa iyong mga lingkod, Panginoon, sa mga kapulisan, sa mga sundalo, sa lahat ng humahawak ng mga sandata para ipagtanggol ang bansang ito, dakilang Diyos. Ingatan mo po sila. Pagpalain mo po, Panginoon. Kami rin po, dakilang Diyos, ay humihingi sa inyo ng tulong, dakilang Diyos. Sa bawat pamilya, Panginoon, na naniniwala at nagtitiwala, dakilang Diyos, hindi mo po kami pababayaan. Ang lugar na ito, dakilang Diyos, ay hindi mo po lalampasan. Gagabayan mo po ito, dakilang Diyos. Mula sa mga bata hanggang sa mga adult, dakilang Diyos, hanggang sa mga professional, maski hindi na professional, dakilang Diyos. Ang dalangin namin, Panginoon, gabayan mo po ang lugar na ito, dakilang Diyos. Ang mga pamilya, dakilang Diyos, na naniniwala at nagtitiwala, dakilang Diyos, ang nais namin, isuko namin ang aming sarili para kami patuloy na maniwala at magtiwala sa iyo, Panginoon. Sa amin po, Panginoon, sa aklat ng Kawikaan 5:21, ang iyong mata ay nakamasid sa bawat isa sa amin, sa bawat oras, sa bawat saglit, Panginoon. Ito, dakilang Diyos, ay nagbibigay sa amin ng warning kung kami ay lilihis, kung kami ay liliko sa aming buhay na ito, dakilang Diyos.
wala kaming maililihim dakilan Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong mga paalala sa dakilan Diyos. Ninadalain ko po, Panginoon, ang aming Mother Church dakilan Diyos. Alam po namin na sila ay patuloy sa mga dalawang gawain. Umaasa po kami, Panginoon, na kayo po ang gagabay din sa kanila. Kung paano kami, Panginoon, na nararanasan namin ang gabay dakilan Diyos mula po sa iyo, Panginoon. Lord, ang dalangin namin, kami ay sama-sama magkaisa sa puso, sa diwa, sa pananampalataya dakilan Diyos. Huwag po kami magkakahiwa-hiwalay, Panginoon. Ito ang iyong naisin. Kami ay mabuklod ng iyong pag-ibig dakilan Diyos. Lord, ang dalangin namin, samahan mo po kami ngayong umaga sa pakikinig, Panginoon, ng iyong salita na ibabahagi ngayon. Nawa, Panginoon, tumimo sa aming puso dakilan Diyos. Nawa ang mga agam-agam, alinlangan, ay ito ay maalis dakilan Diyos, sapagkat kayo po ang aming pinagtitiwalaan at kayo po ang gagabay, Panginoon, sa bawat isa. Umaasa po kami ngayong umaga, Panginoon, na ang aming mga pagkukulang ay maiibsan dahil ang kasalanan ito na laging nakabantay sa amin ay iyo pong aalsin dakilan Diyos, sapagkat kayo, Panginoon, ang makapangyarihan na aming hinihingan ng tulong at dalangin. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat mong sabi na, Amen. God is great. God is great. God is good. All the time. Amen. Yeah. Ano po lang, hello summer na summer. Init po talaga. Kaya para lang po sa ating pong lalo na po sa ating pong mga senior. Yan, luro tayong bibigyan sa araw po. Sobrang init po talaga. Yan, kung lalabas po kayo ay may kasama po. Dahil sobrang init, isa maglakad na ho ng medyo tumagal, nakakahilo. Tapos, limitahan po natin anuhan po natin yung tubig. Yung huwag hindi ho tayo ma-dehydrate. Kasi sobrang init po talaga ang ating panahon ngayon. Kaya mga tao umiinit din ang ulo. Mainit na yung ulo ng ating mga politiko natin. Ano? Ayan. Sino po rin kayo nakaranas na ng kagawin yung... Alam niyo po yun, bilang sabi natin din sa mga bata, yung nagsumbong ka sa nanay mo o tatay mo, tapos ikaw pa rin yung pinagalitan. Na-experience mo ba yun? Yung nagsumbong ka tapos, sabi sumbong ka, ay, naaway po ako niya, no? Kasi sabi siya ng nanay mo, no? Di ba sabi ko ako lang, ikaw pa yung pinagalitan. Di ba? Kasi ano po, inagaw yung yung aking laruan. Eh baka hindi ka naman nagpapahiram, kaya ikaw na yung nagsusumbong, ikaw pa yung napapagalitan. Sa experience po natin yan po. Pag nagsusumbong tayo, yun yung nagiging reply ng ating mga magulang. Tayo pa yung napipingot ang tenga. Nakukurot sa tagiliran, pinakamasakit yung kurot, no? Yung kukurutin ka ng maliit sa tagiliran mo, sa singit mo. May sakit po. Ayan. Ang pinakamalala, yung makapalo ka pa.
Yari, inaway ka, may nakipag-away sa'yo mga tapos pagdating mo sa bahay, ikaw kayo papaluin kasi nakipag-away ka. Ikaw kayo as a Christian, yan, paano tayo, sabi nga, kay Lord, at paano tayo nagsusumbo, no? Kay Lord naman, paano tayo, as a Christian, paano tayo magsumbo? Diba? Paano tayo magsumpong sa Kanya? Through prayers, no? Tama. Through prayers naman tayo nagsusumpong sa Kanya. Kasi bakit? Yung prayers, yan lang po yung, pakipatay nga po, ito yung aking dalawa. Salamat po yan. Yung ating prayers, yan lang po yung isa po sa ating pong connection sa Lord. Yan lang po yung tanging nating connection sa Kanya through prayers. Diba? At yung prayers po, yan lang po natin nasasabi. Lahat. Pwede natin sabihin lahat. Yung mga bagay na hindi natin nasasabi sa asawa natin, sa magulang natin, sa kapatid natin, pero kay Lord, pwede nating sabihin lahat sa Kanya. Pwede nating isumbong sa Kanya kung ano yung nagiging sitwasyon ng buhay natin. Pwede lahat sa Kanya. At sa lahat ng bagay na sasabihin natin sa Kanya, lahat ng bagay na sasabihin natin kay Lord, meron siyang sagot. At hindi pwedeng wala siyang sagot. Kaya, yan yung nag-iisa na connection natin. Marami pang iba, pwede rin through worship, diba? Through Word of God. Pero iba yung pag kayo nagsasalita na parang nagsasalita ka sa Lord, kinakausap mo siya pwedeng bilang kapatid, bilang magulang, diba? At higit sa lahat, bilang ating Ama, bilang ating Diyos. Amen? Through prayers, natin tayo magano ng ating pagsasalita ako sa ating Lord. Kaya sa umagang ito, yung ating untitled natin ngayong umaga ay yan. Kay Lord ko lang sasabihin. Ayan. Kasi may mga bagay po talaga sa buhay po natin bilang tao. Meron naman talaga yung talagang hindi natin pwedeng sabihin sa iba. No? Kahit doon sa pag nakagawa tayo ng mabigat na kasalanan, no? Minsan hindi natin nasasabi minsan doon. Pero kay Lord, kaya natin sabihin. Pwede natin sa Kanyang i-open. Yung mga paghihirap natin, yung mga needs natin, yung pinagdadaan natin trials, sa Kanya nyo lang pwede sabihin. Bagay, hindi natin nasasabi sa mga mahal sa buhay natin, sa mga magulang natin, pero kay Lord, pwede po natin sabihin. Amen? Ngayon, meron po isang story sa Bible, which is the Lord Himself. Doon po, ito po yung ating pagninilay-nilayan ngayong umaga, na kung paano ang ating Diyos, siya po ay through prayers, nanalangin po siya. Makibukas po tayo sa Marcos 14:32 to 42. Akin pong babasahin ng una. Kayo po ang sumunod. Tayo po ay magpalitan sa pagbasa ng salita ng Panginoon. 32 po. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maupo muna kayo rito habang ako'y nananalangin." Verse 33 po. Sinama na sa Pedro sa Santiago at Juan, kasi walang magpapabag ng hirap ng Verse 34 po. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y labis na nalulungkot at ako'y halos mamatay na. Maghintay kayo rito at magbantay." Verse 35 po. Tapos ay nagpirapa upang manalangin kung maaari ko na masakit sa kanya ang oras ng paghihirap. 36 po. Nanalangin siya, Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito, ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. 37 po. Verse 38 po. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda ngunit ang laman
ay mahina. 39 po. 40, nagbalik siyang muli sa kanyang mga alagad at sila'y naratnan niyang natutulog dahil sila'y antok na antok at hindi nila malaman kung anong kanilang isasagot sa kanya. Verse 41 po. Sabay-sabay po tayo ng 42. Bumangon kayo, narito na ang magkakanulo sa akin. Tayo po'y sumundaling manalangin. Dakilang Diyos, patuloy Panginoon na kami po'y sumasama sa inyo sa oras na ito, na kami po'y samahan niyo ng inyo pong banal na Espiritu, Panginoon, at patuloy ang Diyos na ikaw pong mataas sa aming pong kalagitnaan. At patuloy Panginoon na itago niyo po ang inyong lingkod sa inyong likuran upang ikaw lamang, Panginoon, ang makita ang iyong salita man lamang, Panginoon, at ang iyong kapangyarihan lamang, O Diyos, ang makita, O Lord. Kailangan ko po, Panginoon, na kayo po ang patuloy, Panginoon, na mataas sa aming pong kalagitnaan. Ito po ang sa aming panalangin, sa tayo pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen and amen. Kaya po, mapansin po natin doon po sa ating mga binasa na talagang sabi nga ay andoon, nakita niyo yung panalangin ng ating Panginoon. Mamaya pagtuhan natin kung paano yung mga panalangin yun, iisa-isahin po natin yung panalangin ng Panginoon. Pero sa oras pong ito, bigyan ko muna po kayo na kung bakit umabot ang Panginoon sa ganong panalangin na sabi niya ay may makita ng verse ko doon na hanggat maaari ay maalis sa akin ang paghihirap na ito o ang saro na ito. Bigyan ko konti tayong trivia ng konti doon po sa kanya pong dadaanan o daranasin na sabi nga kanyang hirap. Ito po ay replika ng panahon ng Romano. Ito po yung ginagamit nila sa pagparusa doon po sa mga nagkakasala sa batas po ng batas ng Roman Empire. Ito ang tawag dito ay blood room, para panghataw po. Kung papasinin niyo po yung panghataw na yan, leather po yan, tapos ang dulo po niya para may bakal. May palawit po yan na nakaganon. Imagine niyo po pag tumama po yan sa inyo pong likod. Na bakal, tapos sinataw sa inyo. Diba? Nung bata nga tayo, pag papaluin tayo, abot-abot ang pinadagin natin. Yung sa pagalitan ng paluin. Ano? Kasi yung stick pa lang, may pamalo pa lang talagang, sabi ko iiyak ka talaga eh. Ayun na, makikita mo talaga, nalatay sa kulay violet pag napalo ka, no? Eto pa kaya. Isa pa lang po yan. Doon sa mga ginagamit, marami po yung klase na ginagamit po ng mga Romano pagdating sa pagpaparusa. Isipin niyo po, imagine niyo po, sino pa nakapanood ng Passion of the Christ? Napanood po ba yun? Hindi pa napanood, panoorin niyo po. Doon niyo po makikita ng buo kung paano, kung gaano katindi yung pinagdaraan ng hirap ng ating Panginoon. Kaya nasambit niya sa kanyang panalangin hanggat maaari ay maalis ang sarong ito sa akin. Ang paghihirap na ito ay alisin sa akin. Kaya umabot po ang Panginoon sa panalangin doon po sa Garden of Gethsemane. Ano nga po? Dahil sa matindi po yan. Kapag kahit sino pong tao, yung pong di ba, yung pong may gumagaya po niya, di ba? Kung talagang gusto nilang gayahin, dapat magpagawa po sila ng ganito. Kung gusto talaga nilang gayahin, di ba, yung mahal na araw. Ganito po, kasi ganito talaga eh. Yung kaya lang po naman dumudugo yung ginagawa. Ginuguhitan po ng blade, ng maliliit na blade. Ginaano po para dumugo. Pero ito po, tingnan nyo. Imagine niyo po, ganun kahirap. Ganun kasakit. Isang hataw lang yan, baka ayaw mo na. Sabi mo, baka ayaw ko na, Lord. Tayo tumanggi na, ayaw na. Baka isuko na natin, pero hindi. Dinaanan ng Panginoon niya dinaanan niya upang, sabi niya, dahil lang sa pag-ibig niya sa atin at pagpamahal niya sa atin. Amen? Amen. Meron po tayong, sabi nga, ay titignan doon po sa loob ng ating pong binasa ng ating pong mga talata.
ay yung pong the 4 prayers in the Garden of Gethsemane. Ibig sabihin, may 4 na tayong titignan ng panalangin ng Diyos na napapaloob doon sa kanyang panalangin na doon siya sa Gethsemane Garden. Ito po ay, kung titignan natin, yan po ay existing po yan, yung ganyang puno ng ano po yan, puno ng ulibo. Yan po, yan yung, meron po yan, ginagawa po yung pasyalan ngayon sa sa Gethsemane. Yan, ginagawa ang pasyalan yan. Kaya maganda makapunta rin po yan para sa Israel po, yung mga para pinupuntahan doon yung mga tomb na pasyalan po doon. Ngayon po, ang number 1 po ay yan. Ang number 1 po ay truthfulness in prayer. Sabi po dyan, sabi po, dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi ni Jesus sa kanya, mga alagad, maupo muna kayo rito habang ako'y nanalangin, at isinama niya si Pedro, Santiago at Juan. Kung ang presidente po ay may PSG, siya po ay meron ding PSG. Yan, si Pedro, Santiago at Juan. Yan po yung kasama niya that time. Sabi doon, nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y labis na nalulungkot at ako'y halos mamatay na. Maghintay kayo rito at magbantay. Kita niyo yung being honest, yung pagiging totoo ng Diyos doon sa kanyang kalagayan bilang tao. Diba? Ito yung ito yung minsan mga argumento ng iba na sinasabing, si Kristo ay tao lang. Sabi, hindi po. Ang Diyos po natin ay 100% God, si Jesus Christ, at 100% human. Siya po ay nagkatawang tao. Kaya po siya nagkatawang tao, ay isa rin po yan parang dahilan para tayo po bilang mga tao ay maunawaan ng Diyos. Alam niya. Ipinapakita niya rito na ganito ang kalagayan. At madalas kung dumarating tayo sa mga ganyang punto, nakakaramdam tayo ng lungkot, ng pighati sa buhay natin. Di ba? Kaya nga yan ang pinakamagandang minsan, sabi natin, maging totoo tayo. Lord, ito po yung nararanasan ko, ito yung nararamdaman ko ngayon. Kaya sabi niya doon, ganun yung nararamdaman niya, no? Imagine ninyo, ang nasabi niya na halos mamatay na ako. Di ba? Na nalulungkot, labis, ako'y halos mamatay na. Yun yung kanyang nasabi. Truthfulness in prayer. Kaya siya mananalangin dahil sa ganito. Pinapaalam niya na ganito yung kanyang kalooban, ganito yung kanyang kinalalagyan sa mga oras na yan. Mahalaga na tayo manalangin ng may katapatan, lalo na kung nandun tayo sa pinakamahirap na sitwasyon ng ating buhay. Pag yung hirap na tayo, diba? Kailangan manalangin tayo ng may katapatan. Kung ano talaga yung tunay, kung ano yung nangyayari talaga. Hindi yung isang parang, hindi, kaya ko to. Meron pa naman ako. Kumbaga, maging totoo tayo sa harap ng ating Panginoon. Kung paano naging totoo ang ating Diyos sa kanyang sarili bilang isang tao, that time, ay sinabi niya na ganito yung kanyang kalagayan. Diba? Sabi, naghihirap yung kanyang kalooban. Alam na alam ni Lord. Kasi bakit alam niya? Kasi Jesus Christ that time, alam niya rin. Alam siyempre ng Panginoon kung ano yung batas ng Roman Empire, ano yung mga law nila, na pag may pinaparusahan, ganito yung ginagawa. Maaaring, baka na-witness na ng Panginoon kung sino yung mga pinaparusahan. Kaya alam niya na yung kahihinatnan niya na pag siya ay, nung dinakip na siya, alam niya na yung kahihinatnan niya. Kaya dumating sa punto na ang kanyang damdamin, ang kanyang kalooban, sabi niya na ako'y, sabi niya dyan, nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. At halos mamatay na ako. Mahalaga na masabi natin kay Lord ng tapat ang ating saloobin at mga nais natin sa buhay na ito. Kahit alam na ni Lord yung kailangan mo.
Kahit alam niya na, hindi mo pa sinasabi, alam na ni Lord yan. But, ngunit, dapat tuwat, bagamat, yan. Subalit, kailangan pa rin po natin i-speak out to Him yung ating mga bargaining in life. Kung ano yung binabargain natin kay Lord. Kailangan pa rin natin i-speak out sa Kanya. Kung meron kayong Gethsemane garden sa inyong bahay, doon, magkagawa ko. Hindi ibig sabihin gagawin garden, ha? Sabihin kung sa kwarto, gawin niyo yung kwarto niyo na Gethsemane, doon kayo mag-pray. Kung doon sa likod ng bahay, doon. Doon kayo mag-ano ng ano. It's a very important yung prayer sa buhay po natin. Ibig sabihin po natin na may katapatan yung ating po mga panalangin sa ating Diyos. Amen? Napaka-importante po ng panalangin at yung pagsasabi ng ating saloobin sa Panginoon. Bakit po? It is all addresses ng ating mga queries, ng ating mga worries. Lahat po yan, ma-address doon po sa panalangin natin. Pag tayo nag-aalala, pag tayo'y nababagabag, sa panalangin po natin dalhin. Kumbaga, binigyan tayo ng isang example ng ating Panginoong Diyos na kung paano pag nakaramdam tayo bilang tao ng ganyan mga bagay, ay tayo po ay nalapit sa ating Panginoon. Nasabihin natin ng may katapatan yung ating pong panalangin. At sasagot po ang Panginoon by His time and by His will. Amen? Sa tamang takdang panahon, sasagutin ng Panginoon. Hindi pwedeng hindi. Amen? Number 2, yung ating pong pangalawa. Number 2, the will of God in prayer. Sabi ko dyan sa verse 35 to 36, sabi dyan, lumayo siya ng kaunti at pagkatapos ay nagpataripa upang manalangin na kung maaari huwag nang sumapit sa kanya ang oras ng paghihirap. Yan po yung pala na huwag nang sumapit. Nanalangin siya, Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng ating Panginoon. God's answer in all our prayer. But, sabi dito, binigyan tayo ng example ng Lord. Kailangan sa ating panalangin in prayers, ang kalooban po ng Panginoon ang masusunod. Amen? We need also to accept na meron po tayong mga limitasyon sa ating buhay. Sa maraming bagay sa mundong ito na hindi po natin kaya talaga. May mga bagay po sa mundong ito na hindi natin kaya. Kaya minsan nga po ay nabibigo tayo. Kasi meron po talaga. Kailangan matanggap po natin na kailangan natin ng Diyos sa buhay po natin ito. Dahil maraming bagay sa mundong ito na hindi po natin kaya kung wala po ang ating Panginoong Jesus. Amen? Ngayon, pag sinabi pong will, sabi po doon, will in prayer. Pag sinabi pong will ni Lord, full trust po yan. Buong buo na pagtitiwala sa Kanya. Buong buo po tayo magtitiwala sa Kanya. Lahat po ng nasa atin, nasa buhay po natin, kailangan buo po natin ipinagkakatiwala sa ating pong Panginoon. At ang kailangan muna ay mamatay ka. Hindi mamatay na ano mo, ha? Mamatay ka, hindi mamatay physically. Sabi mamatay ka. Sabi nga po dyan, ay kailangan mamatay ka muna doon sa ating pong, alam mo sa buhay po natin, kailangan natin yung will, di ba? Meron po tayong will. Yung tinatawag yan yung free will. Alam nyo, yan po ang gustong alisin po ng Lord sa ating buhay. Yung free will. Although binigyan tayo, pero gusto ng Lord, mawala din yan sa atin. Na kailangan ibigay natin yung will sa Kanya.
Kaya nga, pag nanalangin po tayo, your will be done, Lord. Not my will. Kasi pag will po talaga natin, yung nanaig. Sabi nga po, pag nanaig po yung will natin, nyari, sa ating mga kabataan, sabi, pag will natin, sabi, nanalangin ka, Lord, your will be done. Gusto ko siya ligawan. Sabi gano'n. Kasi siya yung, sabi mo, will mo siya. Sabi ko, siya yung niligawan mo. Sabi ng Lord, hindi yan. Dito ka. Hindi, Lord, ito talaga yung maramdam ko. Ito yung will ko. Hindi nga, dito ka eh. Ito nga. O kaya wag muna. Pinipilit mo. Di ba? Kaya minsan na kinahantungan, nababasket tayo. Parang ako, nung una nga, di ba, kwento ko na nga po dito, yung unang lapit ko po sa aking asawa eh. Sabi ko kasi sa wala, will to ni Lord. Kasi merong between sa langit na nagpakita eh. Na kami magkasama. Alam niyo po yung parang gano'n, yung pinagsama between. Tapos kumislap lang na ako, madaling araw po yun, alas 3 na madaling araw eh. Sabi ko, may sign na. Punta ako sa bahay, ikaw. Ayun, sabi, busted. Kasi hindi pala ako yung hindi ako yung preference ng aking asawa. Meron po siyang ipinapanalangin na preference ng kanyang ideal one. Maputi. Alam niyo ba na tunay ko? Yeah. Richard Gomez, ano lang. Mas maputi pa si Richard. Kaya po. Business, sabi mo. Di ba, pagka-will kasi kahit sa business, no? Sabi, hindi, ito yung business, Lord. Ramdam ko, ito yung business eh. Hindi nga yan, ito nga. Pagkatay ka lang, meron akong business na yun yung business. Hindi, Lord, ito yung business na to. Pinipilit mo, hindi, ito yung business na to. Ano ko, sige, sali kami. Parang kami, no? Sali tayo networking. Ayun, ilang beses kami nga networking. Sabi ko, talagang, hindi yung will ni Lord. Diba? Kasi meron talagang dalang yung will ni Lord. Diba? Financial. Diba? Kung ang will ni Lord ay 50%. Diba? Yun yung kung 50% yung hinihingi sa'yo, yun yung bigay mo sa Panginoon. Diba? Kailangan natin yun. Ang ibig kong sabihin ng full trust ko, pag tayo tinatiwala sa Panginoon, yung kakayahan po natin, baga wala na po talaga tayong kakayahan, ibig sabihin po. Baga doon sa isang bagay, para ipinagkakatiwala mo na sa ating Diyos. Na tanging Diyos na lang yung pag-asa mo. Baga wala na, parang nandun ka na sa dulo. Lord na lang. Ganun po dapat yung maging trust natin. Yung wala na tayo, hindi natin pinamamayani yung ating pong kalooban. Diba? Although maganda yung mga plano natin, maganda yung mga gusto natin, pero sabi nga, pag titignan natin, mas maganda pa rin po ang plano ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Amen. At this moment po, kung meron man po tayong mga suliranin, may mga suliranin po tayo sa buhay po natin at this moment. Material po niya, material man po yan, financial, spiritual, emotional, di ba? Kumbaga, karoon tayo ng karamdaman, nawalan tayo ng trabaho, di ba? Nawalan tayo ng labido. Ayan, nawalan tayo ng mahal sa buhay. Kumbaga, yung mga suliranin na yan, kailangan lang po natin, huwag na po natin tanganan. Alam niyo po yung tanganan, mga kabataan? Maraming kabataan yun, hindi alam yung malalalim na Tagalog. Tanganan. Hawakan, yan. Huwag nating hawakan. Ibigay natin kay Lord. Pagkatiwala natin sa Kanya kung ano masuliranin yung pinagdadaanan natin. Hayaan po natin na yung will ni Lord. Although hindi ibig sabihin na uupo ka na lang, tatambay ka na lang, hindi po. May gagawin ka pa rin sa buhay mo. Ituloy mo yung buhay. Ituloy mo yung kung anong meron ka. At hayaan mo
na gumanap sa buhay natin ang ating Panginoong Diyos. Kasi doon po sa nakita doon, di ba? Kaya yung manalangin ng Panginoon. Sinasabi niya na ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Yan po ang isa pong gusto ng Diyos sa buhay po natin. Yung will niya po ay mailagay sa buhay po natin. Amen? Number 3 po, ng prayer in Gethsemane. Yan. Number 3, persistent in prayer. Sabi diyan, nagbalik siya at tinatan niya, natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, natutulog ka ba, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit 1 oras man lang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso at ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Amen. Marami po tayong nararanasan sa buhay po natin na minsan po ay hindi po madali. Hindi naman po talaga madali ang buhay. Lalo na po ngayon, sa panahon po natin ngayon. Dumadaan po tayo ngayon sa crisis. Tinatawag na oil crisis po. Alam po naman na lahat yan na tayo po yung pong gera ng Iran at ng pong Israel at ng US ay nagkakaroon po tayo ng oil crisis at hindi po makadaan doon po sa Strait of Hormuz. Hindi tayo makapag-angkat ng sa Tagalog, langis, mga diesel, gasoline, hindi tayo makapag-angkat. At dahil sa ganung bagay ay tumataas po lahat. Kasi po yung ating pong transportation ng ating pong mga pagkain, yung basic needs po natin, ay gumagamit po yan. Halos lahat po talaga ay naka-align o naka-intact doon po sa galaw po ng langis. Kaya hindi po madali. Talagang ultimo pamasahe, talagang tataas. Yung gasolina nga ho, talagang ako po dati pag nagpapapultak, 190 lang yung aking ano. Ngayon po ay umaabot po ng 290 yung aking motor. Yung aking 2 wheels. 2 wheels. Kaya po. At kahit pa rin nakakaranas tayo ng crisis sa buhay natin, pursigihin pa rin natin na manalangin gaya ng pagpupursigi ni Lord sa kanyang 3 alagad. Kita niyo, ilang beses bumalik ang Panginoon? 3 beses, di ba? Pinupursige niya. Manalangin kayo, magbantay kayo. Pinupursige niya na manalangin. Kasi ganoon din ang ginagawa ni Lord. Nagpupursige siyang manalangin. Kaya nga 3 beses eh. Sabi niya, babalikan niya. Kasi gusto niya pursigihin yung kanyang mga alagad na titin niya. Chine-check niya eh, babalik siya. Pagbalik niya, tulog na naman. Tulog na naman yung mga alagad niya. Hindi man lang ba kayo makapagbantay kahit 1 oras. Sabi gano'n. Pinupursige niya talaga. Alis na naman siya. Nanalangin na naman ng Lord. Pagbalik niya, inabot niya. Tulog na naman. Ang kanyang PSG. Yun ang PSG yung tulog eh. Diba? Tulog na naman. Kaya pinupursige. Diba? Kasi sabi, kung titignan na po natin ng mas malalim na pagtingin yung pong pagbabantay nila. Kasi po bakit? Doon po sa huling verse, makikita niyo po doon mamaya. Sabi nga doon, ay inaawatan ng Lord, tama na yan. Sabi niya, tama na yan. Darating na yung magkakanulo sa akin. Diba? Bakit tayo pinupursige? Magbantay, manalangin ng Lord. Kasi anytime, sabi nga, sa ibang ng Word of God, nariyan lang po ang leon sa paligid natin na nagbabantay din. Inaantay lang na tayo'y masila. Kasalanan po yan na papasok. Which is yung pagkakalulupo na nangyari doon sa Panginoon ay kasalanan po. Kaya sabi nito, nariyan na pagkakanulo na mo.
tama na yan. Diba? Yung sabihin, kaya tayo pinapanalangin at patuloy na bantayan sa panalangin yung ating pong buhay, kahit isang oras man lang. To be honest, sino po yung nananalangin? Kahit isang oras lang po sa bahay po natin. Kahit hindi po sa bahay. Kahit nga during biyahe. Ilang oras po ang biyahe? Si Lord B, di ba? 2 hours biyahe. Nakaupo ka kaya rin sa upuan mo. Di ba? May 2 hours yun. Di yung isang oras, pwede ba niya pala? Nakapikit ka doon, pero matulog na rin. Matulog ka na rin, ano? Kahit isang oras man lang, maglaan po tayo sa loob po ng tahanan 1 hour a day sa panalangin. Diba? Kaya kung meron man dati, sabi nga dati, kung meron man dati, ibalik na ulit. Balik natin ulit yung panalangin. Kasi bakit po? Kung titignan niyo yung sitwasyon dito, pinapakita doon, di ba? Lagi pinupursige ko yung panalangin. Kasi may darating, may papasok. Di ba? Yung pong pagkakanulo, isa pong sign niya na kasalanan na darating. Diba? Ganun din po sa atin sa buhay po natin. Anytime, hindi natin alam. Sa loob o sa labas ng, sa paglabas natin sa loob ng iglesyang ito, maaaring yan. Nakapaligid anytime, matukso tayo ng kasalanan. Anytime, mahulog tayo sa kasalanan. Kaya napakahalaga po na patuloy manalangin na pursigihin natin. Be persistent in prayer. Pursige. Pagpursige tayo sa panalangin. Kung paano inaano ng Panginoon, walang mahalagad na pursigihin sa kakapanalangin. Kasi bakit po? Yun yung kaninang sinasabi, yung will natin, yung bilang tayo bilang tao, yung laman, sabi nga, ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Kasi tayo po, bilang tao, sabi nga, mahina po, tayo lang po talagang mahina. Madali tayong kaya kailangan natin ng panalangin sa buhay po natin ito. Bantakan nyo, ganito lang po yung kasimple kung bakit napakadali natin mga Isang example lang po, Sunday, may nagyakang na barkada. Uy, punta tayo sa rides. Anong pipiliin? Rights. Di ba? Napakadali natin bilang tao. Kasi yun yung will ng tao, yung gusto, yung kagustuhan ng tao. Kasi may mga bagay po, sabi nga po sa Proverbs, may mga bagay po na maganda sa atin, alam natin maganda para sa atin, pero ang dulo, masama, di ba? Nakamamatay. Yung bandang dulo. Alam, sa Proverbs po yun eh. Yung alam natin gusto, alam natin tama sa atin, maganda para sa atin, pero iba po ang dulo niya. Diba? Kahit po yan sa kahit po sa pagbibigay. Diba? Minsan, dumarating din po yan sa pagbibigay po sa atin. Bibigay po natin. Ito yung gusto mong ibigay sa Lord, pero dahil meron tayong needs, minsan mananaig yung needs natin. Pero lahat naman ng bagay, sabi nga, kaya nagkatawang tao. Kaya alam ng Lord niya kasi nagkatawang tao siya. Alam niya yan. Naintindihan niya yan. Kailangan lang natin sa buhay po natin ito bilang tao, bilang kanyang anak, at bilang Kristiyano, maging tapat po tayo sa Kanya. Diba? At maging persistent tayo in prayer. Kahit alam na natin na yung buhay natin medyo ups and down, may mga mabibigyan tayong pinagdaraanan sa buhay natin, di ba? Pursigihin pa rin nating manalangin. Amen? Kasi yan lang po yung magiging po natin bilang mga anak ng Diyos. Wala po tayong ibang di ba? Minsan po bakit kailangan natin pursigihin sa pananalangin para sa atin sa Lord? Kasi minsan po, naranasan niyo po ba yun? Yung minsan dahil gusto niyo solusyonan yung problema niyo sa buhay, yung mga suliranan niyo sa buhay, minsan lalapit kayo sa kaibigan niyo sa
Naranasan nyo na ba yan, yung kayo'y mapahiya o mahindian? Nahirap po yun. Hindi po yun na minsan nakakadagdag pa ng stress sa buhay natin. Diba? Pero kung sa Lord tayo lalapit, diba? Sabi nga, magpupursigi tayo sa Panginoon, pursigihin natin Panginoon, ibibigay na kung paano nagpursige ang Panginoon, kahit alam niya na nadadaan siya doon sa hirap. Kanina nga po, yung hirap na pagdadaanan niya. Pero ano po naging dulo ng paghihirap ng ating Panginoon Jesus? Ibinigay po sa Kanya ang karangalan na walang kapantay. Ibinigay po sa Kanya yun. Na siya lamang ang magiging tagapagligtas ng tao. Amen? Amen. Number 4 po, yung last ng ating pong prayer in the Garden of Gethsemane, consistent prayer. Ito po yung panghuli na sabi, muling lumayo si Jesus upang manalangin at inulit niya ang kanyang kahilingan. Nagbalik siyang muli sa kanyang mga alagad at sila'y naratnan niyang natutulog dahil sila'y antok na antok at hindi na malaman kung anong kanilang isasagot. Diba? Alam niyo po yung pag yung antok na antok ka, yung nawawala ka na sa sa ulirat, no? Pag tinatanong ka, di mo na alam kung ano yung sinasagot mo, no? Kasi di mo na alam yung nawawala ka na. At ganoon din yan, kahit sa si Elder Reyes, siguro naranasan niya sa pagdadrive, no? Yung pagka-antok na antok ka, no? Nawawala ka na, bigla ka nakakatulog habang nagdadrive. Kasi naranasan ng mga driver, kahit ako, naranasan ko na po yan eh. Kung di po ako parang naalipungatan, siguro yung Nissan Sentra, wala na. Sinalubong ko na talaga. Kasi sasalubungin ko na yung Nissan Sentra eh. Panggabi po ako, nantok na antok ako. Pero nabawi ko pa po yung manibela. Tinapik ako, uy, gising. Kaya ako ng Lord, gising ka. Yun. Basta talaga antok na antok. Yan, makikita niyo po yan, consistent. We have to be consistent in our prayer. Hindi pwedeng yung pabago-bago. Parang, ngayon maputi, bukas maitim. Prayer mo maputi. Tapos, yung pala maitim na ibibigay sa'yo. Diba? Yung pababago. Pag pinag-pray mong TDL, yun na yun. Diba? TDL. Yun. Tall, dark, and handsome. L. Manalo. Lamsam. TDL. Yan. May lamsam na talaga yun kasi may lamsam may pagkano. Yan. Yung magkakalamsam pag one retirement. Amen. Ayan. Huwag pa bago-bago ang pinagpe-pray. Sabi ka consistent. Kung ano yung pinagpe-pray mo, yun hanggang sa dulo. Hanggang sasagutin ng Panginoon yung ating prayer. Yung tatlong yung kanyang PSD, consistent po, di ba? Consistent na tulog. Consistent po siya. Sila natulog. At mga kapatid, baka minsan nangyayari na sa atin yan. Sa pong paalala, baka tayo po ay tulog na rin sa pananalangin. Kailangan pong ibalik po natin tayo magising muli na maging consistent tayo in prayer. Amen? Amen. Yeah. Kaya nga po, ini-encourage ko nga po yung ating kami po nila pastor, nag-encourage po na every Wednesday, at least one member of the family, sabi nga, ay meron pong representative dito in prayer. Dito po sa ating bahay-sambahan. At the same time po ay yung pag-aaral ng ating pong salita ng Diyos. Ay napaka-importante po yan. Mahirap pong dumaan sa buhay pong ito. Mahirap pong tayo po ay tumakbo sa takbuhin ng buhay nito bilang mga Kristiyano kung wala po tayo salita ng Panginoon na napag-aaralan. The Lord Himself are consistent in His prayer. Ama ko, kung maari ay alisin mo ang sarong ito sa akin. 3 beses niya pong pinanalangin yun. Consistent siya.
na gusto niya, Lord, gusto niya talaga eh. Kasi alam niya eh. Sabi ko nga sa inyo, nung makita ko nga yung nung pag nakita niyo yung pinanghahampas, talagang pang mananalangin ka talaga sa Lord. Kunyari kung ikaw ay, imagine niyo po yung yung mga sa ibang bansa, yung mga pinuputulan ng ulo, di ba? O kaya binibitay. Alam mo yung mangyayari sa inyo. Ito na yung parusa mo, kaharap mo na. Siguro talagang, ang panalangin mo talaga, abot ang panalangin mo. And the Lord himself, consistent in prayer. Sabi niya, Lord, alisin mo paghihirap nito sa akin. Pero at the end of that prayer, anong sabi niya? Ang kalooban ko, Panginoon, ang masunod. Anong nasunod po? Kalooban ng Panginoon. At doon sa kalooban na yun ng Panginoon, sa dulo po yun, itinanyag ang ating pong Panginoong Yesus na siya po ang ating tagapagligtas. At siya po ang may karangalan ng walang kapantay. Amen? Kaya nga po, sabi nga po, sa atin po, bilang mga anak ng Diyos, ang panalangin ay ating sandata at sa pananalang. Sa lahat ng oras, anumang sitwasyon, meron tayo. Yan lang po ang ating pong panalangin. Yung panalangin po ay ating po sandata at pananalang. Sa lahat ng oras po yan. In any case, in any situation of our life, prayer, po, ang ating sandata, ang ating pong pananalang sa buhay po natin ito bilang mga anak ng Diyos. God Himself set at an example doon po sa Garden of Gethsemane kung paano po tayo dudulog sa panalangin sa ating Panginoon. Number 1 po, yung truthfulness. Kailangan po, andoon po, yung truthfulness natin sa Panginoon. The will ng prayer natin, dapat andun yung will ni Lord sa prayer natin. And be persistent in prayer. And lastly, consistent in, sabi nga, prayer. Let us stand on. Mga minamahal ko pong kapatid sa Panginoon, tayo po ay daraan at daraan sa mundong ito. Sa matinding pagsubok, maging ito man ay material, financial, emotional o spiritual. Minsan dumadaan po tayo. Maaring ating mga suliranin ay sa sakit, sa financial, sa trabaho, sa ating pong sa loob ng pamilya. Even though kahit doon po sa ating faith, sa ating pananampalataya, nagkakaroon tayo ng suliranin sa iba po nating mga mahal sa buhay, sa ating po mga kamag-anak na hindi pa po kumikilala sa ating mundo. Tulad ng ating Diyos, dumaan siya sa matinding pagsubok bago ibinigay sa Kanya ang karangalang walang kapantay. Kaya kapatid, kahit anumang pagsubok, sinisigurado ko sa iyo, sa dulo niyan, nandun ang Panginoon. At yayakapin ka at sasabihin ng Lord sa iyo, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Yan ay pangako po ng Diyos. But, doon po sa ating mga prayers, sumasagot po ang Panginoon ng yes, no, and wait. At doon po sa dulo niyan, may karangalan na ibibigay sa atin ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Gawin po natin sa dalangin ng mga
Kapatid, na naman sa oras na ito, ang iyong pinagdadaanan sa mga oras na ito, ilapit mo sa Lord. Sabihin mo sa Kanya yung nais mo. Huwag kang mag-alinlangan, ibigay mo at pagkatiwala sa ating Panginoon ang iyong buhay, ang iyong mga suliranin sa buhay. Nangako ang Lord na hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iwanan. Panginoon Diyos, sa oras po ito, Panginoon, patuloy ka patulong, lumalapit sa inyong harapan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, dahil sa iyong paghihirap, Panginoon. Doon po sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, ay nagkaroon po kami, Panginoon, muli ng relasyon sa inyong harapan, Panginoon. At kami po, Panginoon, ay inipuli, Panginoon, at itinuli bilang iyong anak, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo pong paghihirap. At dahil dito, Panginoon, kami po ay kasamang natanyan, kasama mo, Panginoon. Kami po ay niligtas mo, hinango mula sa kasalanan, Panginoon. Dahil po sa iyong bugtong na anak, kaya pinagkaroon sa bilang aming sariling kalimutan. Salamat po, Diyos. At turuan mo ako kami sa bawat araw na aming buhay, Panginoon. Na lagi kami tumulong sa iyo. Na lagi namin sabihin sa iyo, Panginoon. Sa kamamagitan ng panalangin, Panginoon, ng may katapatan, Panginoon. At meron pagpupursigi, Panginoon. Lord, maraming salamat po. O Diyos, patuloy, Panginoon. Ikaw na ang mga bata sa aming pagkakagitan. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Jesus, my name. Amen. Amen. napaka-bless po ng mensahe ng Panginoon sa bawat isa na tayo po ay mulit-mulit ano man po ang suliran natin pagsubok na dumaan sa ating mga buhay patuloy at wala pong iba tayong babalikan kundi ang Panginoon. Ang sabi nga po ay maiwan na po lahat, iwan man po tayo ng lahat ng tao dito sa mundo, pero ang Panginoon po yesterday, today, and tomorrow ay hindi po nagbabago, hindi po naiiwan. At sa damo naman po ito ng ating pabibigay ay sinasabi nga po sa aklat ng ikalawang Korinto na paano po dapat magbigay ng isang Kristiyano. So, sabi nga po sa ikalawang Korinto chapter 8, sabi nga dito, mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Sa verse 2, dumanas sila ng matinding kahirapan at ito ay isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-iikahos, masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Verse 3, sila'y kusang loob na nagbigay hindi lamang sa abot ng kanilang makakaya kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang pinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid at nangangailangan. At verse 5, at
higit pa sa inasa namin. Ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. So kung ito po ay may relate po natin sa naging mensahe po ng Panginoon kanina po, and na malinaw po na sinasabi na ano man yung pagsubok, ano man yung trahedya na dinanas, tuloy nga po sa ikalawang Korinto na matinding pagsubok pero nanatili po sila sa Panginoon. Ano man ang problema, still, ang Panginoon po natin, hindi po tayo iiwan, hindi po tayo pinababayaan. Kaya po, sa ating pong pagbibigay po sa umagang ito ay ibalik po natin ang ng may kagalahan sa Panginoon na siyang nagbigay po ng ating mga biyaya. Sige po, tayo po ay magbigay sa Panginoon. Sige po, muli po, in behalf of CBCC Manibani Leadership ay patuloy po kami na nagpapasalamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na mga Panginoon sila, muli po kami po ay lumalapit sa inyo nagpapasalamat Panginoon sa patuloy at nag-uuma po na biyaya ng binubus mo sa bawat isa. Dalangin namin Panginoon na sa umagang ito, Panginoon, ang mga kaloob na ito ay magamit upang mapalago pa Panginoon ang iyong gawain, Panginoon, magamit sa iglesyang ito at magamit, Panginoon, upang patuloy na may hayag ang iyong pangalan sa aming syudad, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, na patuloy mo na pagpalain ng bawat isa, Panginoon, sa mga kaloob na ito, Panginoon, ay magamit namin sa iyong gawain, Panginoon. At kayo po, Panginoon, ang siyang kumilos sa aming mga buhay, Panginoon. Sa inyo po namin binabalik ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ayan, isang magandang umaga po sa ating lahat. Para naman po sa ating mga announcement. Ang Adult and Youth Sunday School every Sunday po ay 9 a.m. to 9:30 a.m. Every Sunday din po ang school kids at ang ating Sunday service proper. Ayan po ay nag-start ng 9:30 a.m. hanggang 11:30 a.m. po. Every Wednesday naman po prayer meeting. Nagsisimula po siya ng 6 p.m. Ayan po kung sino po yung free ng araw na yun. Inaanyayahan po namin na kayo dumalo. Meron pa po ba tayong karagdagan sa mga announcement? Ayan, kung wala na pong karagdagan, ay inaanyayahan ko pong lahat na tumayo para po sa ating closing prayer.
follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Now, all glory to God, who is able to keep you from falling away, and will bring you with great joy into His glorious presence without a single fault. All glory to Him, who alone is God, our Savior, through Jesus Christ our Lord. All glory, majesty, power, and authority are His, before all time, and in the present, and beyond all time. Amen and amen. Sige po, ating kapong sa inyuhan po ang katagumpayan ng Panginoon sa umagang ito. At minsan pa tayo po ay umawit ng papuri sa Kanya. Hallelujah! Hallelujah!